Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng Usapang Tol. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-22 sa buwang ito ng Marso ang 2024. Makakasama natin siyempre mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng regional station ng DWIZ 882 at maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. At syempre tayo rin po ay simulcast via Channel 23 Aliw TV. Pero pwede po kayo makisama sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pag-send ng comment via Facebook page ng DWIZ o kaya po ay magpadala ng inyong mensahe sa aming hotline 847-01750 hanggang 54 o kaya po ay sa aming text line 0999-376-6768. Ngayon po ay World Water Day. Pero alam niyo po ba na ang Pilipinas ang isa sa mga nangungunang marine plastic polluter sa buong mundo? And we have yet to see po, mga kababayan, kung ano po ang magiging epekto o impact na implementasyon ng Expanded Producer Responsibility Act. Yan po ay naisabatas noong July 23, 2022 kung saan pinapakilos ang mga kumpanya na plastic producer na bawasan yung mga basura nilang plastic. Ginagawa na silang, pinapakilos na sila actively ng pamahalaan para kalapin, i-gather yung kanilang mga na-produce na mga plastic, partikular na yung mga sachet. At yung problema pong yan sa plastic pollution sa Pilipinas, isa po yan sa magiging sentro ng idaraos po na Earth Hour bukas. Kasama po sa bibit-bitin din na advocacy ng Earth Hour ay yung issue po ng climate change, lalo pat isa po ang Pilipinas sa mga bansa na pinakalantad po sa epekto ng global warming. Ang programa po para sa Earth Hour ay daraos sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila kung saan mula 8:30 ng gabi hanggang 9:30 ng gabi, papatayin po yung ilaw sa Rizal Monument at City Hall, gayon din sa iba pang landmark ng lungsod. Hinihikayat po ng Worldwide Fund for Nature Philippines ang publiko na makiisa sa Earth Hour sa pamamagitan ng pagpapatay ng ilaw sa loob ng 1 oras. Na matinding rin po, issue rin yung pertussis outbreak sa Quezon City, kung saan 23 ng mga kaso ang kumpirmado na itala. Kanina po ay nakapanayam ng DWIZ si Undersecretary Eric Tayag at kanyang ipanaliwanag kung ano ba yung dahilan ng pertussis outbreak. Pero mamaya po, direkta, makakakuha po tayo ng karagdagang detalye mula po mismo sa pamahalaang lungsod ng Quezon para malaman natin kung ano yung kanilang ginagawa ng hakbang para tugunan ang mga kaso, ma-mitigate ito at maging puspusan yung gagawing pagbakuna. Kasi ang sabi ng DOH kanina dun sa panayam, resulta para yan nung nagkaroon kasi ng lal dun sa vaccination during the COVID-19 pandemic. Ayan, kaya kailangan gawing uling puspusan para maprotektahan po ang mga sanggol mula sa iba't ibang uri ng karamdaman. Bago tayo lumalim pa ng gusto sa ating mga diskusyon, puntahan po muna natin ang ating mga headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong March 22, 2024, araw ng Biyernes, panukalang pagbawi sa prangkisa ng SMNI hihimayin sa Senado. DWIZ Balita.
Pinatalsik nga Congressman Teves arestado na. DWIZ Balita. Panukalang pagdeklara sa 11 lugar bilang protected area inihain sa plenaryo ng Senado. DWIZ Balita. People's Initiative posible pa ring buhayin para isulong ang Chacha. DWIZ Balita. DILG nanawagan sa publiko na sundin ang Oplan listo bilang paghanda sa The Big One. DWIZ Balita. Pertussis outbreak idineklara sa Quezon City. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, kailangan munang sumailalim sa malalimang pag-aaral ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng Suara Salt Media Corporation na nagpapatakbo sa Sunshine Media Network International o SMNI. Itong binigyang diin ni Senator Grace Poe matapos na aprubahan ng Kamara ang House Bill 9719 na nagsusulong sa revocation ng prangkisa ng SMNI dahil sa umunoy pagpapakalat ng maling impormasyon, paglipat ng ownership ng walang congressional approval at iba pang aligasyon. Ayon pa sa mambabatas, nakasalalay pa rin sa liderato ng Senado kung gagawing paspasan ang pagtalakay sa panukala. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, arestado na ang pinatalsik na kongresista na si Arnulfo Teves Jr. sa bansang Timor-Leste. Ayon sa Department of Justice, nahuli si Teves habang naglalaro ng golf sa Dili bandang alas 4 ng hapon. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Timor-Leste Police ang pinatalsik na mambabatas habang ang kanyang extradition sa Pilipinas ay inaayos ng Interpol National Central Bureau. Nagtago si Teves matapos siyang ituro bilang mastermind ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at sa mga kasamahan nito. Samantala, ikinalugod naman ni Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Degamo, ang asawa ng yumaong gobernador, ang pagkakadakip sa dating congressman. DWIZ Balita. Sa oras na 11 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, isinusulong ng Senate Committee on Environment ang panukalang magdedeklara sa 11 lugar bilang protected area sa ilalim ng National Integrated Protected Areas. Ayon kay Senator Cynthia Villar, chairperson ng komite, layo ng panukala na maprotektahan ang kalikasan at ang natural habitat ng mga endemic species. Alinsunod sa Senate Bill 2252, idedeklarang protected area ang Mount Saltooth sa Tarlac, Aurora Memorial Protected Landscape, Paway Lake sa Ilocos Norte, Mount Masaraga sa Albay, San Francisco Protected Landscape sa Quezon, Las Piñas Parañaque Wetland Park at Taklong Entando Group of Island Natural Park sa Guimaras. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pag-usad ng mga balita. Maaaring buhayin ang People's Initiative para maamyandahan ang saligang batas. Ito ay ginito si Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, ang Vice Chairman ng House Committee on Legislative Franchises, kaugnay sa isinusulong na charter change. Ayon kay Congressman Pimentel, sinuspindi lang ng Commission on Elections ang People's Initiative at hindi ito ibinasura. DWIZ Balita. Nanawagan ang Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos sa pamamagitan ng liham na binasa ni DILG Secretary Florencio Bernabe Jr. sa mga Pilipino na maging handa at sundin ang Oplan listo bilang paghahanda sa The Big One. Ang Oplan listo ay isang manual na inihanda ng DILG sa ilalim ng Local Government Academy para mapagandaan ng publiko ang mga kalamidad at mga likas na panganib gaya ng lindol. Nagsanib puwersa ang DILG at DSWD sa pagkakaroon ng gabay at mapa na nakalaan sa mga listong pamilyang Pilipino upang magkaroon ng isang plano at akbang pagdating ng sakuna. DWIZ Dapat talagang Balita. paghandaan, Cecil. Yes, Senator Tol, tama. Yung The Big One, kung matatandaan nyo, nung MMDA chairman, tayo noon, atin pong binalangkas yung Oplan Metro Yacal para po sa The Big One dito sa Metro Manila. At alam ko, yan pa rin ang sinusunod na protocol kung ano man ang mangyari sa atin doon sa 7.2 magnitude na pinangangambahang malakas na tatama sa Metro Manila. Dapat so tama yung ginawa ng DILG.
yung Oplan Listo. Oo, dapat yan ay seryosohin ng ating mga kababayan, Senator Tol, ano? Kasi magiging matagumpay ang ating paghahanda kung merong participation actively ng ating mga kababayan. Mamaya, Correct. meron tayong makakausap mamaya, no, kaugnay ng gagawing earthquake drill na yan, Senator Tol, mula sa Cavite. Yan. Samantala sa iba pong mga balita, nagdeklara na ng pertussis o whooping cough outbreak ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Batay sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 23 ang kaso ng pertussis na mas kilala bilang ubong dalahit o tuspirina mula January 1 hanggang nitong March 20, 2024. Karamihan sa mga tinamaan ng pertussis sa lungsod ay mga sanggol na wala pang 6 na buwang gulang kung saan 4 sa mga ito ang nasawi. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na nakatutok ang pamahalaang lungsod sa pagtugon sa sitwasyon. DWIZ Balita. Mamaya, Sentol, meron tayong makakausap sa Quezon City LGU para bigyan tayo ng karagdagang detalye kaugnay ng pertussis cases. Hindi pa masyadong kilala ito ng ating mga kababayan, pero ang sinasabi, yung whooping cough, yung parang kumakahol na ubo. Tama ba yun? Yes, Sentol. Ayun. Yan pala sige, ay hintayin daw. natin mamaya. Vaccine preventable disease. Sabi ng DOH kanina. Yon. Mamaya malalaman pa natin yung iba pang ginagawa ng pagtugon ng pamahalaang lungsod ng Quezon. Samantala, itanggap po muna tayo ng pag-uulat mula po sa labas ng himpilan. Certificate program, mas pinalawak pa ng pamahalaan para sa professionalization ng public procurement. Ang ulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Isinusulong ng pamahalaan ng professionalization ng public procurement sa ilalim ng mas pinalawak pa na Public Procurement Specialist Certification Course. Ito'y matapos lumagda sa Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa commitment wall kasama ang state universities and colleges para sa pagtitiyak ng patuloy na implementasyon ng procurement course. Tinanggap din ang bagong partners mula sa private higher education institutions at private sector organizations. Layunin din ng certification course na ma-develop ang mga empleyado ng gobyerno bilang professional practitioners upang mahasa raw ang kanilang kaalaman sa public procurement at matugunan ang mga sanhi ng mga nabibigong transaksyon o procurement. Hanggang noong December 2023 ay pumalo na sa halos 4,000 procurement professionals ang nakagraduate sa nasabing certificate course. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Samantala, Senator Tol, dahil ngayon po araw ng Biyernes, weekend, bukas palengke day na naman Yan, dahil weekend. Yan. So, alamin natin ngayon kung ano yung mga presyo natin sa palengke. Si Alexa, nasaan ba siya ngayon? San Andres Market. Yung San Andres Market, malapit yan sa Ross Boulevard. Malapit yan sa, malaki yan. At yan katabi ng ng Bureau of Plant Industry. Kaya yung mga tiga-DA natin, dapat siguro nakamonitor dyan kasi katabi talaga yung plant industry, yung presyo ng gulay, katabi na yung ahensya ng pamahalaan dyan. So, si Alexa ba? Nasa sa si Alexa Avila. San Andres Market. Magandang umaga, Alexa. Kumusta dyan San Andres Market sa lungsod ng Maynila? Alexa? Alexa? Ayun, nawala yata sa linya ng ating komunikasyon center. Sa, nandoon siya ngayon sa San Andres Market. Mahina yata yung signal sa loob dahil kulob. Oo. Hello? Ayan na, ito na. Ayan na si Alexa. Hi, good morning po, Senator Tol, Miss Cecil. Isang magandang Friday sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol. Live tayo ngayon sa San Andres Public Market para sa mga nag-aabang ng presyo ng bilihin. Unahin natin yung isda dahil for sure maraming kahain ng isda ngayong Semana Santa na nagtaas at 10-20 pesos dahil ang galunggong nawawala yung signal niya. Nawawala. Ang tilapia ay nasa 160, bangus 2. Teka, Alexa, hanap ka ng magandang signal. Ang belly ay nasa 390. Hello? Belly ay 390. Belly ay 390. Ang pork chop po ay tuloy mo lang. nasa 350 per kilo.
Para naman sa presyo ng gulay, ang sibuyas ay nasa 100 pesos per kilo, ang bawang ay nasa 160, patatas 130, ang kamatis medyo mga nasa 70 pesos per kilo, ang carrot ay nasa 120 at ang repolyo at Baguio pecha ay nasa 80 pesos per kilo. Mura-mura ng baagya yung kamatis, Sentol. Yes po, Magkano na Senator, kamatis, and Alexa? Ang Magkano na kamatis yung po ay kamatis? nasa 70 pesos per kilo, Senator. 70, oo. Dati Yes, kasi po. nag-90 na yan, nag-120. So tama lang, oh. Ang ganda ng pagkakasalansan diyan sa sa San Andres Market ng mga ang presyo ng isda nagbago ba Alexa, kasi magmamahal na araw na. Ang isda daw ay tumaas ng 10 to 20 pesos. Pero yung galunggong dito na medyo maliit ay nasa 200 pesos per kilo. Bumaba na daw ito dahil nasa 280 to 300 daw ito per kilo dati. Oo nga, mas mura nga dyan kaysa dun sa nireport mo kahapon sa Murphy Market, Alexa. Ang taas po, Ayun. ang mahal po doon sa Murphy Market kahapon po. Oo, sa Quezon City ngayon. Sino naman ang ating maswerteng vendor ngayon na tatanggap ng ating Sentol token? Ayan, kasama ko po ngayon si Mama Luceline. Ay, naka-heart, Luceline. Ay ba, naka-ano pa siya? Naka-finger Naka-heart heart signal pa siya. Hello po! Good morning po, Ay. mabuhay po! Good morning, Mama Luceline. Senador Ako medyo Francis tabingin yung Tolentino. sombrero natin. Ayusin natin ang Yes diretso. po! Ang ganda po Ayun, ng ay, nako. merchandise nyo. Gulay talaga ang tinda nyo ever since. Nanay Luceline. Po! Gulay. Saan ang gagaling ang mga gulay nyo? Ang gulay po is time of harvest time po tayo ngayon dahil mga mura po. Nakabaliktad, yan, teka. Oo. Ayun. Maganda yung video ni Saan- nanay Po? Saan ang gagaling ang gulay? Sa Saan ano kayo- po, iba-iba pong province mo on Ilocos, Pangasinan, Baguio. La Trinidad, Harvest time Baguio. po kaya mura Ayun. po ang gulay. Direkta pala, Kaya no? talaga dapat gulay ang kinakain para malusog ang katawan. Kumusta mo, Nanay Alexa tuloy na sabi ko, Nanay Luceline, dyan sa Yes ating po. mga kaibigan tindera dyan. Lagi po akong dumadaan dyan. Pero hindi talaga na ako sindaw, nababa. Dire-diretso kasi ako ng papunta ng Rojas Boulevard. Kinukuha ko shortcut yan, galing ng Quirino. Sige. Gusto po dumaan kayo, mag-drop by po kayo dito para makita niyo po Oo. yung aming Alam nyo, nung MMDA chairman ako, Nanay Luceline, diyan kami nagpa-shooting noon nung Born Legacy. Kung nandyan na kayo noon. Opo. Yung Hollywood movie, dyan yung isang eksena ng Born Legacy ay dyan sa San Andres Market, Manila. Naglundagan sa bubungan ng palengke yung ating mga Hollywood stars. Natatandaan nyo pa yon? Opo, dito po, Ayun. napakahaba na shooting. Pero Ayun, malungkot po kami. inalalayan natin yan. Kaya yung San Andres Market, napanood na yan sa buong mundo. Hollywood, nasa yun. Netflix pa yan dahil doon sa pelikulang yon. Yung Born Legacy, dyan ang venue. At Yes po, atin pong sir. inalalayan niya. Kaya nakarating na po ako dyan, Nanay Luceline. Yes Papasyal ulit dyan si Ang gwapo Sentol. pala, Senador. Oo. Kumusta mo ako sa mga kasamahan mo dyan, ha? Magandang umaga at Opo. maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Congratulations sa pagkapanalo ng Yes po, Sentol Senador. Token. May papakiusap lang po ako dito sa San Andres Malate. Opo. Sana po yung vendor namin dito, yung vendor namin sa labas, problema ho namin sa taas kasi po, usually po, hindi na mo umaakyat sa taas yung ang mga tao, ang dami na po sa Mga labas, mamimili. sa bangketa. Oo, kasi usually yung sa taas, ang ginagawa dyan ay yung wet kasi para pag naglinis, pag nagwalis, ipababa yung madaling magdalo yung tubig by gravity. So, ay dapat po. Pero ngayon, nakakasigurado ko, papasukin na yung taas kasi mainit. Yung mga mamimili natin. Senador, marami Oho. pong bangketa talaga, Senador. Sana po Ay atin malinis pong at makikipag-ugnayan po tayo sa market administrator. Francis Opo, Tolentino. Nanay Luceline. Senador Francis Tolentino. Ay, salamat, Nanay Luceline. At magandang umaga sa iyo, Papa. Abot po natin yan. Ang oras po natin, alas 6:23 ng umaga. Thank you. Ayan na si Nanay Salamat po. Luceline. Okay. 6:23 ng umaga ang ating eksaktong oras ngayon.
This Babalik time check po is ang brought to you Usapang by Tol. Whirlpool home appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang oras pong muli sa buong Pilipinas ganap ng 6:24 ng umaga. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol, Sentol. Yan, yung ating tinatalakay kanina, yung sakit na pertussis, yung pertussis outbreak sa Quezon City. Oo nga. At kailangan maliwanagan to kasi kahapon may naulat na namatay na sa Quezon City at nagdeklara ng outbreak ang Quezon City Health Department. So, para maliwanagan ito, makakausap natin sa telepono si Dr. Rolly Cruz, ng City Health Department ng Quezon City. Magandang umaga, Doc Rolly. Magandang umaga po, Senator at Ma'am Cecil at sa mga nakikinig po sa inyo. Oho, yung mga iba, kagaya ko at marami, ngayon lang narinig yung pertussis. Ano ba ibig sabihin ng pertussis? Yung iba, siguro 100% ako, ngayon lang narinig yung pertussis, hindi pa naririnig yan. So ano yung pertussis? Ano ang symptoms nito? At ano ang dinudulot nitong sakit sa ating mga kababayan? Opo. So, matagal na po nating minomonitor ang pertussis. Ito po ay isang vaccine-preventable disease. It's an upper respiratory tract infection na ang ibang tawag dito ay yung whooping cough, no? So, medyo may pagkaiba yung kanyang ubo siya, ubo. Nakikita. Opo. So, kasama po siya sa mga notifiable disease na minomonitor ng mga nating sa ating bansa doon sa under RA 1332, no? So, kasi po, yun nga, lubha siya nakakahawa at mabilis itong kumalat sa komunidad pag hindi mapigilan agad. So, ang mga simptomas niya po ay yung matagal na ubo, usually more than 2 weeks na ubo. Tapos yun nga, pagka sa bata ito makikita po natin yung pagkahirap huminga ng mga bata dahil especially doon sa mga less than 1 year old na mga babies, no? So, kaya po napaka-unusual no naging datos namin this January to March, no? Senator, meron na po tayong 23 cases. And Pero, apat na po yung nakakahawa ito? Nakakahawa? Opo, nakakahawa po ito, no? Ang adults na may pertussis, pwede niyang mahawa yung mga much vulnerable na population natin, yung mga bata, especially mga walang bakuna po, laban sa pertussis. So, nire-recommend nyo na mag-face mask? Yun po sa mga may simptomas, no, hindi na natin na tinanggal po yun, no, pagka ikaw ay may simptomas, no, ng ubo, sipon, ay nire-recommend po talaga natin na mag-face mask, lalo na ko face mask. Hindi yung kasama sa bahay, di dapat mag-face mask din para hindi makalanghap ng ubo ng mga kasama sa bahay. Especially po, especially po pagka merong simptomas doon sa miyembro ng household, no? At iiwasan po sana na lumapit, no, doon sa mga sanggol na very vulnerable po sa ganitong sakit, especially doon sa mga wala pang bakuna dahil meron nga po tayong challenge doon sa supply ng ating bakuna. Saan naman pwedeng magpabakuna? Kayo sa Quezon City, libre ba yan? O paano pareho din ba sa COVID na accessible, madaling makapagpabakuna? Senator, yung pong National Immunization Program natin sa Pilipinas ng Department of Health ay libre po itong binibigay sa ating mga health center, no? So, ito po yung pentavalent, yung 5-in-1 na vaccine
Kasama po dito yung pertussis, no? Ang problema po, medyo challenge yung supply ngayon. Napaka-limited na po ng supply. So, kaya nakita natin yung maaring naging resulta nito, yung maraming hindi na bakunahan. At yun, nahawa po sila ng sakit na pertussis, no? Yes, Doc Rolly Cruz. Ay, teka, isang tanong na lang Yes, ako, go ahead, Cecil. Senator. Anong pagkakaiba nito dun sa mga copper's cup na tinatawag? Yung ubo ng mga naninigarilyo. Yung anong pagkakaiba nun? Kasi di ba yung mga naninigarilyo ay may sariling ubo? Opo, smoker's cup ang tawag po nila doon. Pero Ayun, smoker's cup. Sorry, nagkamali na ako. Smoker's cup, anong pagkakaiba niyan? Well, ito po kasi cup dulot ng isang bacteria, no? So, may pagkakaiba po to kasi parang kaya nga po tinawag nating whooping cup kasi ganun yung kanyang klase ng pag-ubo, yung galing talaga Parang tumatahol na aso. Opo, parang ganun po ang klase ng kanyang pag-ubo, especially dun sa mga bata, no? Tapos minsan yung mga bata after nilang umubo ay nagsusuka, no? So, kaya po napakadelikado po nito para sa mga under 1-year-old na mga bata. Opo. Cecil, baka may karagdagan kay Doktor? Yes, Doc Rolly Cruz, nabanggit niyo po kanina, challenge yung supply ng bakuna kasi vaccine preventable disease po ito. Paano po ito tinutugunan ng QCLGU? Kasi of course, bukod doon sa pagtugon sa mga kaso na, actual cases, yung preventive aspect, ano po? Kaya lang, nagkukulang na nga po sa supply ng bakuna. Ano po ang ginagawang karagdagang hakbang ng QCLGU? So, isa po yun sa reason kaya ang Mayor Joy ay nagdeklara ng outbreak kasi nga po para i-inform ang ating mga kababayan dito sa Quezon City kung papaano nila mapoprotektahan yung kanilang mga anak, no? So, isa sa mga gusto natin sabihin sa ating mga kababayan po na magdoble ingat yung kanilang mga walang bakuna na anak, no, laban sa pertussis, no. Huwag muna ito ilalapit o ilalabas sa mga crowded areas at ilalayo doon sa mga may simptomas na mga older na kapatid o older membro ng pamilya, no. Hindi po muna dapat sila inilalapit sa mga may mga simptomas, no. So ang lokal na pamahalaan naman po ay naghahanap din ng paraan, ano, para maka-source out kung saan tayo pwede bumili ng pentavalent vaccine locally para ma-augment natin yung supply ng Department of Health hanggang iniintay natin yung bagong rasyon na manggagaling sa Department of Health po. Pero identified natin, sir, yung mga places kung saan concentrated itong outbreak? Opo, meron tayong minamatyagan ngayon sa Payatas, which is meron po silang 5 kaso doon at may isang namatay. Yun po ay ongoing po yung ating contact tracing dun sa lugar kasi yung isang pamilya dun ay 4 na sa kanila yung nag-positive, no? So ongoing po yung ating outbreak immunization activities dun kasi may natanggap tayo na more than 1,500 na dose ng vaccine from augmentation from Department of Health. So, yun po yung ginagamit natin sa kasalukuyan. So, yun ang pinaprioritize po muna natin na Doc Rolly Cruz sa vaccination. Yun muna mga areas kung saan meron talagang confirmed cases ng pertussis. At tama po yan, yung mga reported cases ng pertussis po. Mga 15 barangay po ito sa ating syudad. And then, eto po, mag-Holy Week break po kasi, Doc Rolly Cruz. Alam naman po natin, pagkaganyang panahon, nagbabakasyon, nasa outdoor po talaga yung ating mga kababayan, ano po inyong may papayo? Lalo na dun sa may mga sanggol. Yun nga po, kaya nga po kami nagmadali ito i-announce kasi nga Holy Week break, no?
So yun po, kung wala pong bakuna ang inyong mga sanggol, no, wag po nitong isama sa inyong paglabas, no. Hindi po siya maaari pang ibiyahe at maaari po itong ma-expose sa mga tao na mayroong simptomas ng pertussis, no. Hindi lang naman po kasi sa Quezon City meron ganitong kaso, no. Pagdami ng kaso ng pertussis, marami po rin sa ibang bayan, sa Metro Manila, outside Metro Manila, ang nakaka-experience ng pagtaas ng pertussis. So, marapat po na protektahan niyo inyong mga anak. Wag po ito talagang ibiyahe, no? At i-helubilo sa hindi kasama dun sa bahay, no? At iwas sila sa mga may simptomas na kasambahay na maaring ito ay pertussis, no? At mahawa ang inyong mga anak. Huwag mo nang dalhin sa mga mall, ano ho? Kasi sa tao sa mall Hindi po talaga binadala dapat ang sanggol na wala pang kompletong bakuna, no, sa labas sa mall. No? Alright. Marami pong salamat, Doc Rolly Cruz. Kami po ay patuloy na magmamonitor sa magiging development po. Maraming salamat, Doc Rolly ng Quezon City Health Office. Ma'am Cecil. Opo, salamat. Salamat. Ito, ang dami nating binabantayang sakit. Kasunod niyan, pag pumatak-patak naman ang ulan, dengue naman. May leptospirosis, ang dami. So, ito, pertussis. Ano ulit pangalan? Pertussis. Pertussis. Yan, pertussis. Alam mo, yung sunod nating makakapanayam, pakatapos ng ating break, ay ang mayor ng Carmona, Cavite. Alam mo, magaling po itong mayor ng Carmona, Cavite at doktor din po ito. Ayun. Doktor din po ito. Medical practitioner din po ito, si Mayor Dalia. Kaya pwede rin natin ituloy yung tanong natin tungkol dito sa sakit na bago. So mamaya, makakaharap natin. Ready na ba si Dr. Mayor? Pero hindi, magbe-break pa tayo. Ang oras po natin, alas 6:44 ng umaga. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol. At ito na, Sentol, yung binabanggit mo kanina na ating makakapanayam, no, yung alkalde ng Carmona City. Yan. Kasi po sa Lunes, gagawin yung simultaneous national earthquake drill. At teka lang, Sentol, ngayon pala ay holiday pala ngayon sa special non-working day pala sa province of Cavite, Sentol. Kasi birth anniversary ni General Emilio Aguinaldo. Yun. Correct. Nakalimutan ko rin. So, yung ating mga kawani sa Cavite ay nakabakasyon ngayon. At tama-tama, pinag-uusapan din natin itong earthquake drill. Nasa linya na natin si Mayor Dalia Loyola. Mayor, good morning. Good morning, Sen. Kumusta na kayo? Ayun. Kumusta kayo dyan sa Carmona? Parang kagagaling ko lang dyan. Opo, noong pong anniversary ng ating first cityhood po. Ayun, may pagmamalaki ko lagi na tayo po ang author ng cityhood ng Carmona. Pero meron tayo bago natin interviewin si Mayor Dalia. Alam mo, Cecil, isa to sa pinakamagaling na mayor sa ating bansa. Alam mo kung bakit? Nanalo po ng award ang Carmona. Hindi po rito local. Alam mo kung saan nanalo ng award ang Carmona City? Sa France. Sa Paris, France. International recognition. Ibang level na po ito. International yung award. Pwede ba pakikwento ng konti? Mayor Dalia, ano yun? Napalalulan? Sino yung mga tinalo mo doon? International caliber na. Ibang level na to. Senator, kami po ay nag-submit ng paper para sa Global Inclusion Award ng International Forum for Inclusion Practitioners na kasama po dito ang UNESCO. 1,000 applications or more po ang nag-submit. Pero ang nagpumalad po ay 39 countries. 149 po yung nabigyan ng certificate ng UNESCO. At ang Carmona lang po ang local government unit. Para po sa ating inclusive program ng comprehensive framework for education and rehabilitation para po sa ating persons with disabilities.
Yung social... Wala nang pag-uusapan dito. Game over na ito, Mayor Dalia. Uwian na, ika nga. Uwian na. Blowout na lang ito. Sabihin mo kay Kong Roy, blowout. Dili mo, nanalo ka sa UNESCO pa, sa Paris, France. Yung iba, wag naman baka magalit na sa akin yung iba. Pero congratulations, napakalaking karangalan ito, hindi lang sa Carmona, kung hindi para na rin sa ating minamahal na lalawigan ng Cavite. So, dito naman sa Big One, ikaw na Cecil, ang magtanong, Women's Month ngayon. Kaya ikaw na magtanong kay Mayor Dalia. Women power tayo ngayon, Mayor Loyola. Yun, yan. Sa Lunes po pala, gagawin yung National Simultaneous Earthquake Drill. At yan palang Carmona, Sentol at Mayor, meron palang fault line dyan eh. Kaya isa yan Carmona sa magiging sentro ng National Simultaneous Earthquake Drill sa Lunes. Ano na po ang paghahanda na ginagawa po ng LGU? Alam mo, ito, sa Saturday ito March 20, sa Monday, March 25. Okay. Nag-release kami ng memo para mag-participate ang aming mga constituent sa first quarter National Simultaneous Earthquake Drill at inisyu to sa lahat ng government agencies, organizations, public schools, mga business establishment. So, yun para sila ay makakomply. At aming i-alert yan sa pamamagitan ng yung siren namin na nakalocate sa iba't ibang strategic location, ay i-utilize namin para masignal ang start ng drill sa Monday. Lahat po, eskwelahan, komunidad, business establishment, makikiisa sa gagawin pong earthquake drill. So lahat magpa-participate. Alam mo, isa pang hindi ko makakalimutan sa Carmona, yung Luteria. Panahon pa ito ng Kastila, pero sabi sa akin ni Mayor Dalia, itigil mo nang ikwento yan kasi tumigil na rin yung Luteria. Yung kanilang mga lupa nirarapol yon para gamitin ng magsasaka. Panahon pa yun ng Kastila. Kaya meron talagang kooperasyon dyan Kaya itong earthquake drill ay talagang madali lang sa kanila yan. Kayang-kaya pong isa katuparan po yan, Mayor Dalia. So, ilan po ang inaasahan natin magpa-participate? Marami po yan, Sen. Marami kami. Meron kaming 9 public schools. Meron kaming 2 high school kasama ang senior high school. Meron kaming Cavite State University. At hindi lang yan, lahat ng mga industriya po dito. Makikiko-operators. Ayun. Kasi ang inaasahan natin magiging matagumpayan. At kung may pagkakataon, monitorin natin po yan, Mayor Dalia. Ito namang ating bisita iglesia. Kumusta itong ating paghahanda po dito sa Semana Santa? Nakaayos po ang lahat ng amin pong mga traffic enforcers at marami pong pumupunta dito. Lalo tigit po ay meron kaming Lenten exhibit dito sa Carmona na kung saan sa Diwasang bayan po namin ay nandoon po yung mga exhibit ng iba't ibang mga santo na sinimulan po kahapon. So, alerto po lahat, pati barangay, Sen. So, meron din tayong mga pabasa, no? Opo, meron din po. So, 1 linggo po yan hanggang sa nag-kick off po kahapon at ito po yung matatapos sa Easter Sunday sa pinaka-maaga po ang salubong dito sa amin Napakaganda po ng salubong po dito sa amin. Simula na pala kahapon ang pabasa. Kita na, Parang ito yung may mga exhibit ka. Saan po yung exhibit? Sa tapat ng City Hall? Opo, doon po sa pinagganapan ng ating celebration ng City Hall. Ay, nandyan nga ako nung anniversary ninyo. I hope na dadayuhin talaga ito ng ating mga karatig na lugar. Siguro yung mga nagbibisita iglesia galing ng San Pedro, Santa Rosa, pati Patagaytay pa Batangas na yan. Dadayo po dyan. Kaya siguro doble kayod yung ating mga traffic enforcer kasi sila yung talaga mag-aayos ng daloy ng trapiko dyan. Mayor Cecil, may tanong ka pa kay Mayor? Inaabala na natin to. Alam, busy itong mga ito. Last na lang po, security aspect lang po, Mayor Loyola, para po sa papalapit na Semana Santa. Nagtatayo po kami sa mga checkpoint po. Alerto na po ang aming mga pulis. Entry po ng exit ng South Luzon, papasok sa Carmona, at saka po yung area sa itaas na lagusan papuntang GMA at papuntang Silang. Nakakalat na po ang aming pong mga traffic enforcer in cooperation po sa aming pong PNP.
Alright. Marami pong salamat. Maraming Mayor salamat, Loyola. Mayor. At congratulations again. At ako na alam mo sa Carmona, ang isa pa, Cecil, sa kanila nagmula yung binalot. Alam mo ba yung binalot? Yun yung kanin nakabalot sa dahon ng saging, nandun yung adobo, nandun yung itlog. At sa pagitan ng dalawang dahon ay nandun naman yung asin. Ako, mauubos mo yun. Ang dami ko na ako nakain yan. Linggo-linggo, pinadadalan ako ni Mayor Dalia ng binalot. Matikman na yung binalot makadayo ng Carmona. Sa Carmona galing yan. Sabihin mo lang ni Senator kung ang lugar dyan kayo. Yan po, Senator, homemade po sa aming kusina. Wow! Ang gumawa nung kinain ko ay si Mayor Dalia Loyola mismo. Wow. Naubos ko at may bisita akong congressman, nakadalawang balot. Yung congressman na bisita ko, taga Nueva Ecija. So maraming salamat sa panahon na Mayor Dalia. Kumusta lang po sa mga kababayan natin sa Carmona. Tayo po ay napapanood sa Aliw TV, Channel 23, Channel 37 at naririnig po hanggang Palawan, hanggang Cebu, sa Dagupan, sa 89.3 FM. Maraming salamat, Mayor Dalia Loyola, at mag-ingat po kayo. Congratulations muli sa inyong award. Thank you, Sen, and good morning. Salamat Good po. morning. Narinig natin ang napakasipag na Mayor ng Carmona, Cavite, Mayor Dalia Loyola. Hindi na natin natanong doon sa yung sakit na pertussis. Pertussis, Hindi na natin natanong kung saan napunta yung ating next week usapan kanina. Pwede natin antabayanan ng magiging development next week, Sentol. Mamaya, pagkatapos nito, Cecil, ako po'y papunta sa Supreme Court. Merong isang meeting doon ngayong alas 10 tayo. Pero kahapon, may nilabas na desisyon ang Supreme Court kaugnay sa 1-year ban sa mga natalong kandidato. At nakasaad sa desisyon, nasaklaw din ito ang mga contract of service employees. So, mamaya, maitatanong ko po yan kay Chief Justice Alex Esmundo. May meeting po kami ngayon sa Supreme Court ng alas 11 ata ang punta ko doon, pero alas 10 papunta na ako. So, bukas siguro, may panawagan ka ba, Cecil, para sa magaganap bukas? Anyway, Sentol, batiin ko lang muna yung aking kapatid ng happy birthday. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw si Carla Villarosa Rico. Yan. At itong mahalagang happy birthday. Itong mahalagang mensahe din, Sentol. Mula po kay The Edgar Bago mag-Earth Hour, happy birthday. Yes po. Bukas, Earth Hour nga pala bukas, Sentol, Ayun. Ito po, mula po kay The Edgar Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Word of life, always look at the good side of every situation. This positive attitude makes life easier, lighter, and happier. Do not dwell on negatives, which will just drain your energy, stress you, and make you miserable. Choose to be happy and don't worry. God loves you. Think good, think God, thank God. TGIF, thank God it's Friday. Have a great weekend ahead. God bless you. God bless you. Friday na nga pala ngayon, Cecil, napakabilis weekend, ng oras. Biyernes na at tayo ay magkikita-kita uli sa Lunes. Meron pa tayong programa sa Lunes, ano? Lunes. Meron pa Martes, para maalalayan natin yung mga ating mga kababayan maglalakbay na nasa maagang magdadrive papunta sa mga probinsya. So, ito po muli si Senator Francis Tolentino. Magkikita-kita po tayo mga tol sa Lunes. Ngayon po ay Biyernes na. Maraming salamat sa binigay niyong panahon dito po sa Usapang Tol. Lalong-lalo na yung mga nakikinig sa atin sa Davao sa 98.7 FM at sa Cebu 93.5. Nandun po ako sa Cebu kahapon sa Pahina Central, Cebu City, para tulungan po yung mga nasunugan. Mag-ingat po tayo sa ating mga saksakan sa kuryente. So, magkita-kita tayo sa Lunes at magandang umaga po sa inyo lahat. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, Antabayanan, ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis